everyone! Welcome back po sa ating channel again. So this time guys, isa na namang panibagong kaalaman ng skin care tips ang gagawin natin ngayon. So last time we differentiate the skin condition and then the skin type. So ngayon naman guys is paano natin pangalagaan if kung mayroon kayong oily skin. So those and don'ts ng mga may oily skin. So as I've said before, pag may oily skin ka is you are prone to blackheads, whiteheads, and occasional acne, tsaka shiny yung mukha mo, and then ang mga product, kahit na anong product ilalagay mo is especially yung makeup is hindi siya kumakapit. So masyado siyang super shiny ang full face mo. So yan ay you have an oily skin. So ano naman ang dose or ano naman ang don'ts ng skin, kung meron tayong oily skin. So doon na muna tayo sa don't. So ang pinaka dapat iwasan natin kung may oily skin tayo is you don't have to pinch or we don't have to squeeze kung meron tayong acne, kasi otherwise ito ay magiging infected and then inflamed and then magiging worse ito. And the bad part is it also results mark, and then mark also, or yung scars, it will take time to heal. So pag once na ma-over squeeze mo yung acne mo is it will results into scarring, in which scarring it will takes time to heal. And also try to avoid na hawakan mo directly yung mukha mo, kasi ang kamay natin kahit is very exposed to bacteria, so lalong mag-worsen kung meron kang pimples. And the other thing also is, at isa din sa dapat natin iwasan is yung diet natin. So wag tayong kumain ng masyadong fatty foods, kasi ang fatty foods is iniipon niya yung mga oil na galing sa mga food na kinakain natin. So, after nang maipon na yun guys, is yan na ang isa din sa mga causes na magkakaroon tayo ng mga breakouts or mga pimples. So, doon naman tayo sa dose. So, ano ang mga dapat gawin? So, bago tayo matulog guys, kailangan natin maghilamos para kung may mga makeup kayo, dapat natin yun siyang tanggalin bago tayo matulog, para yung residue ng mga makeup na nakakapag-trigger sa ating acne is dapat maalis. And one of the reason also kung bakit tayo nagkakaroon ng mga breakouts, yan is environmental. So it means that the place that you are in, which is very humid, so isa din yan siya na makakapag cause ng breakouts. And then one more thing is, so ano naman ang dapat natin gawin kung meron tayo mga oily skin? So one of it is yung product na dapat ninyong gamitin. So one of it is it should be antibacterial, kasi ang acne guys, that is bacteria. So antibacterial na mga product, yan ang hanapin natin. And then antiseptic, katulad ng tea tree. So tea tree is an antiseptic also. So yan ang nagki-cleanse ng ating mga pimples or acne. So also kailangan din yung gumamit ng mud mask or clay mask, because clay mask, it has a bentonite clay. So bentonite clay, which means galing yan siya sa volcanic mud mask, galing yan siya sa volcanic ash, and then it also contains bentonite clay, in which ang bentonite clay siya yung nagdi-detox ng ating mga pimples. And then one more thing also is dapat din nating and also one more thing na dapat din natin i-consider is yung paggamit ng mga moisturizer. So dapat yung gamitin natin ng mga moisturizer is oil free. Then ang mga vitamin C serum, pwede din yan siyang gamitin, kasi vitamin C is also an antibacterial. So it helps to kills the bacteria or you have an acne. So yan po ang dapat natin gawin if meron tayo mga oily skin. And also one more thing to remember, kung may mga anak kayo na
nasa puberty stage, kung meron silang pimples, especially in the T-zone area, that is very normal kasi yan is hormone related issue. So, it will go, it is not permanent, but it will go. So, dito naman sa U-zone, usually if usually if may pimples ka sa T-zone na area, that is puberty. So, sa may mga nagdadalaga na mga anak or may binata, pag meron silang pimples, especially in T-zone area, yun ay that is, kumbaga, lumalabas yan during puberty. So, sa U-zone naman, usually, adulthood yan. So, sa mga adulthood or sa mga mature, sa mga adults na, usually, may mga ano sila, may mga pimples in this area, that is naman is hormonal imbalance or especially yung mga period nila is hindi normal or irregular, that is hormonal imbalance. So, ang problema naman nila, ang issue naman nila dyan is within. So, kailangan nilang i-treat or kailangan nilang magkonsulta sa kanilang mga dermatologist para mabigyan sila ng mga prescribed na medications. So, yung mga ginagamit natin ng mga product guys is pinapakalma lang nila yung ating mga acne. Pero, if may mga hormonal imbalance ka or hormonal related issue, na anong product ang gagamitin mo is magkalma lang siya, but still, it will pop up occasionally kasi hindi na-treat yung within. So, say again, you have to check also with your dermatologist. So now, kakantahan ko ang aking mga lalabs sa Team Carl's Dermark channel. So, kasi nag-request sila ng kanta sa akin. So, kakantahan ko sila ngayon ng bongga. So,
and then one more thing, I have to kakantahin ko ang request ni Ma'am Jean. May humabon, Ma'am Jean, this is for you. Labis na nasaktan. Hindi ko to masyadong familiar, pero request mo, I will sing. Tinalikuran mo ako ng papalayo, sumisigaw ang puso, labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit nahabulin ka, kahit papilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Dinggin mo ang tibok ng puso, sa'yo'y nangungulila. Paano na ako? Paano na tayo? Paano na ang puso kong ito? Labis na sinaktan ako, sobrang nahihirapan. Kahit pahabulin ka, kahit mapilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Hindi ko makakaya, yung sa isip ay lisanin. So, pasensya na po, Ma'am Jens, kung hindi ko masyadong nakanta yung request mo. But anyway, guys, thank you so much and see you on my next video. Bye!